na kongresista at 2 dating opisyal ng gobyerno ang nakalista sa kickback ledger ng mag-asawang Diskaya. Sila raw yung nakatanggap ng pera mula sa flood control projects. Naritong muli ang aking report. Sa pagsalang ng mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, unang hinanap sa kanila ang ledger na sinasabing naglalaman ng listahan ng mga kickback ng ilang mambabatas at opisyal ng DPWH. Pero walang dalang ledger ang mag-asawa. Kailangan namin yung ledger. Ngayon sasabihin mo hindi makita yung ledger. Pagka ganyan, baka may mag-move dito, makontempt si Mrs. Diskaya. Nakakulong na po kayo. Nabanggit na nga po ni Chairman na baka isama na rin po si Mrs. Diskaya. Pina-escortan ang mga Diskaya sa Senate Sergeant at Arms para kunin ang ledger. At makalipas ang ilang oras, dala na nila ito sa Senado. Pinabasa sa kanila ang pangalan ng ilang politikong nakalista. Ang nandito po ay si Kong Roman Romulo, si Kong Marvin Rillo, si Kong Dean Asistio, si Kong Patrick Vargas, si Kong Marivic Pilar, si Kong Jojo Ang, si Yusek Terence Calatrava, si Yusek Bernardo. Ito lang po ang naano ko po. Idinetalye ni Curly Diskaya kung kailan nagkaabutan ng pera at kung sino ang tumanggap. Pero sa dami, kulang daw sa oras. Your Honor, kapiraso lang po yung nakuha ko dahil mauubos po yung time namin. Baka pagbalik po namin dito ay tapos na po ang hearing. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, susulat siya kay Senate President Tito Soto para payagan ulit na umuwi at kunin ng mga Diskaya ang iba pang dokumento sa flood control projects ng mag-asawa. Sa ngayon, wala pang pahayag ang mga personalidad na nakasulat sa ledger. Pero total, nasa Senate hearing si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, natanong na siya agad. Kung ako man po ay mayroong alam dito, I have to match with my records. I will have to match that with the projects if really it's true. Tinalakay rin sa pagdinig ang pag-a-apply ng mga Diskaya sa Witness Protection Program. Dito na nagkabanggaan sina Senator Rodante Marcoleta at Prosecutor General Richard Fadulion. Kinuwestiyon ni Marcoleta ang sobrang higpit ng DOJ sa pagtanggap sa Witness Protection Program, lalo na ang issue ng restitution na anyay wala naman sa batas. Parang namimili kayo. It is a selective process. Again, we take exception to the statement of the good senator that we are being selective. The process of application... Yun ang ginagawa the process mo, of application, a sir. selective application of the law. Sinasabi natin walang requirement ng restitution. Will you agree? There is no explicit provision in the law calling for restitution. However, there is a memorandum of agreement whereby terms and conditions can be stated therein. Sa huli, humupa rin ang tensyon. Kung ang kagustuhan po ng Diskaya couple is makonsider sila o mo-process sila, let's take away the aspect of restitution. But they have to comply first with the requirements, which is the submission of the affidavits. Let's not talk about restitution. Tapos na. Okay na yun. Wala nang restitution, pero kailangan mag-qualify kayo. Kung hindi kayo qualified, wala tayong magagawa. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.